Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakampeng. Mukha yatang sunod-sunod na ho ang problema na kinakaharap nito ni Senate Alan Peter Cayetano. Ano to, pinapakyaw mo na ba? Mukha yatang makakalbo ka nito, Alan Peter Cayetano, ha? Eto na naman. May dagdag problema ka na naman. May dapat ka naman ipaliwanag sa amin na taong bayan. Agoy, Ginoo, pag minamalas-malas ka nga naman. So, una na kinakaharap na problema nito ni Alan Peter Cayetano, may reklamo sa kanya doon sa ombudsman, obstruction of justice. Tungkol ho yun sa issue kay Bato de la Rosa. Oo. Sila ni Senator Robin Padilla. Pangalawa, na dapat siya magpaliwanag sa taong bayan, harapin niya at ipaliwanag sa taong bayan yung issue naman sa SEA Games noong 2019. 'Di ba? Nag-anunsyo si Director NBI Melvin Matibag na iimbestigahan nga yung SEA Games noong 2019 dahil di umano may mga unliquidated. 'di ba? At isa doon sa magpaliwanag si Alan Cayetano. Eto na naman mga ka-aksyon. Eto na naman Eto naman, dagdag pangatlo na naman ito na dapat niyang harapin sa taong bayan at ipaliwanag. Dahil di umano, may ghost project daw sa sa Taguig na kung saan baluarte niya ito. Nako, Alan Peter Cayetano, mukha yatang nangangamoy naman ito plunder. Mukha lang ha, mukha lang. Siyempre, iimbestigahan pa yan. Siyempre, kung mapatunayan, plunder talaga ang magiging kaso. Eto mga ka-aksyon, mga kakamping, panoorin at pakinggan ho muna natin ito. Ayan, credit o courtesy ho sa video ng Billionaire News Channel. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Posibleng diretso na ipapa-ombudsman ni Senator Ping Lacson ang mga nakalap na ebidensya sa mga infrastructure projects sa Taguig. Umabot na raw kasi sa mahigit 3 bilyong piso ang halaga ng umano'y anomalya sa baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano. Narito ang agenda report ni Hannah T. Kung may shoot sa balde, may shoot sa kaldero. Yan ang banat ni Senator Ping Lacson sa pag-usad ng investigasyon niya sa umano'y ghost infrastructure projects sa Taguig. Ang baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Mas dumarami na raw ang nakukuha nila ngayong ebidensya, pati na ang mga umano'y bagman na sangkot dito. Posibleng higit 1 tao pa raw ang dawit ayon sa mga informant at posibleng testigo. Inilantad ni Lacson na lumitaw ang tig 100 million pesos each na 3 slow protection projects sa syudad, pero hindi pa niya dinedetalye ito sa ngayon. Dahil dito, umabot na sa 3.385 billion pesos ang halaga ng mga proyektong kanilang sinusuri. Nakapaloob daw dito ang dalawang nakita nilang magkapareho ang location at description. Isa raw sa mga proyekto na doble ang pondo at kung pareho raw iyong nabayaran, pwedeng ghost project ang isa sa mga ito. Pinag-iisipan na rin daw ni Lacson na diretsyo nang ipaabot sa Office of the Ombudsman ang mga nakalap nilang ebidensya sa halip na idaan pa sa Blue Ribbon Committee para mapabilis ang investigasyon. Sinusubukan ng BNC na makakuha ng panig ni Cayetano pero wala pa siyang opisyal na pahayag sa ngayon. Pero dati na niyang inihayag na tila sinisingle out daw ang Taguig City.
Sa isang Facebook Live, sinabi rin niyang may due diligence na ginawa ang kanyang kampo. Kung anong may problema, anong hindi ano yung na-late. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project, no? Yung mga kababayan, para lang malinaw, yung ghost nabayaran na, walang nagawa. Sagot ni Lacson, hindi nila tina-target ang Taguig. Kinailangan lang daw nilang maunang mag-focus sa anomalous flood control projects sa Bulacan at Occidental Mindoro dati sa Blue Ribbon Committee nung siya pa ang chairperson nito. Pero noon pa man, may record na raw sila ng questionableng project sa Taguig. Pinrayoridad lang daw nila ito ngayon, matapos questionin ni Cayetano ang kanyang integridad. Dati nang nagtalo ang dalawa, matapos sabihin ng dating SP na tila lumobo ang SALN ni Lacson, bagay na dinepensahan ng dating PNP chief dahil sa lehitimong mga negosyo raw nagmula ang mga ito. Natawa naman ako doon sa sinabi na kung may shoot sa balde, may shoot sa kaldero. Hala, paniguro Alan, paniguro sa mga balibad mo didi. Aroy! Oh, posibleng ipa-ombudsman na agad. So, ibig sabihin mga ka-aksyon, kapag ipa-ombudsman na, magkakaroon agad ng preliminary investigation. Oh, kasi ayon sa balita ha, dumarami ang mga ebidensya. So, ibig sabihin, lumalakas ang ebidensya. Sipin mo, ghost project ha, di umano. Ghost project, di umano. Alam naman ho natin, ang ghost project, ibig sabihin, bayad na, pero walang nagawa. Kaya ghost, Nako, baka hindi lang ho ito ghost. Baka malay natin ha, baka may pa ito, may mga substandard. Di ba? Kaya kailangan ho talaga maimbestigahan ito. Ang laki ng sinusuri na pera ha. Mahigit 3 bilyong piso 'yun. Naku po, Alan Peter Cayetano. Akala ko ang ingay-ingay nito sa mga Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na yung atat sila na imbestigahan yung 18 Marines. Sus, nako, eto. Ayan, kasi. Hintayin na lang namin kung paano ka magpaliwanag. Hindi pwede na hindi ka magpaliwanag. Di ba? Pera po yan ng taong bayan. But anyway, napaka-importante po ito, no? Alam naman po natin, ito si Senator Ping Lacson, no? Magaling ho ito sa investigasyon. Nako ho. Si Alan Cayetano. Sige, doon ka na lang sa live mo, sumagot muna. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no, gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone.